Isang umagang puno ng pagpapala sa ating lahat. Inaanyayahan ko pong ang lahat ay tumayo. At patuloy tayong manahan, sabay-sabay tayong magpuri, sabay-sabay nating pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Isang napakalakas na palakpakan para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah! Palabak natin ang ating makamit. Malaya tayong sumayaw sa umagang ito. Yes, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Your light broke through my night. Historic sea joy. Your grace fell like the rain. Made this dead to live. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into song. Yeah. Your hand lifted me up. Your hand lifted me up. Stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this valley sing. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned, hallelujah. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into song. Yeah. This is how we overcome. This is how we overcome. Come on, church. This is how we overcome. This is how we overcome. This is how we overcome. We turn my morning into dancing. This is how we overcome. 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 You turn my morning into dancing. You have turned. You have turned my sorrow into joy. You have turned. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into song. Yeah, hallelujah. Give it a shout of praise, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. It's Jesus. We worship you, Lord. We magnify your holy name. Hallelujah. Tuwing o Diyos, napakabuti mo. At ikaw ang Diyos. Diyos na tapat. Na kailan may hindi nagbabago. Sa umaga nga pong ito, Panginoon, tanggapin mo ang alay naming mga papuri, ang alay naming mga awitin, tuloy na dakilain ang iyong pangalan. We thank you, Lord God, for your goodness. Tunay nga, O Diyos, na karapat-dapat ka lamang ng lahat ng aming mga papuri at pagsamba. Yes, Jesus. You are great, O God. Hallelujah. Yes, Jesus.
city of our God, the holy place, the joy of the Holy One. Sing it out again. Great, great is the Lord in whom we have the victory. He leads us against the enemy. We bow down on our knees. Oh Lord, and Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Oh Lord, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the Holy One. Great is the Lord, great
worship you, Lord God. We glorify your holy name sa umagang ito. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Fill us with your presence, Panginoon. Yes, Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. Sing God of all, God of all heaven and earth, holding me in your grace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Forever you call, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes
Yes, Jesus. Yes, Jesus. Malaya tayong patuloy na lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Bukas natin ang ating mga bibig at hayaan natin mapatuloy ito na magsambit ng magpapuri. Pasasalamat sa ating Panginoon, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang katapatan sa ating mga buhay. Hallelujah. We thank you, Lord God. We thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Thank you, Lord God. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na walang ibang karapat-dapat ng lahat ng aming papuri at pagsamatanging ang iyong anak lamang na si Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay at patuloy na ating hawitin ang katang ito. Jesus, you are the love of our lives, Jesus. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Come on, church. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I'll run. No longer my way, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I'll run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow Jesus, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan,
sa iyong katapatan, maging sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Tunay nga, na ikaw ang Diyos mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Panginoon, sa umagang ito, siliksik mo nga po ang laman ng aming mga puso. At hayaan mo, Diyos, patuloy na aming matanggap ang pagpapalan ng iyong mga salita. Lord, hindi ang aming kalooban ang maganap sa aming mga buhay, kundi ang iyong plano, ang iyong napakagandang plano ang patuloy na mapangyari, Panginoon. Maging sa lugar na ito, Panginoon. Not our will, Lord, but yours be done. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang nga po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagluwalhati sa matapis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. So, I will follow you. Tunay po na wala ka ng ibang maaring paglingkuran sa Panginoon, ng Panginoong ito, na siyang umahon sa atin mula sa gapos ng kasalanan at nagkaloob sa atin ng tunay na kalayaan. So ngayon pong umaga, patuloy natin ihanda ang ating mga puso sa salita ng Diyos na atin pong mapakikinggan. Masyado pong napakabilis ng mga araw na dumarating sa atin. Halos nung nakaraan ay linggo pa lamang, no? And then yung mga araw na dumaraan ngayon masyadong napakadali. Sino hong nakakapansin na masyadong napakabilis ng mga araw? So, hindi ko alam kung masyadong umiikli yung panahon or tayo lang yung masyadong abala. Pero masyadong iba ho talaga sa panahon, sa time natin ngayon. So, alam niyo po, ito yung time na mas higit na dapat nang maging malalim ang ating pananampalataya sa Panginoon. Mas bantayan natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Totoo ang sabi ng isang awit, hindi na uso ang mag-backslide. Kundi ito yung panahon na mas paigtingin natin ang ating pag-asa sa Kanya. Nangako ang Panginoon na muling magbabalik. At sa Kanya muling pagbabalik, maabutan tayo na handa sa lahat ng panahon. So, mayroon ho tayong tatlong view about the rapture of the church. Okay, or the tribulation, no? So, mayroon po tayong pananaw, mayroon tayong view, yung tinatawag na pre-tribulation, mid-tribulation, and post-tribulation. Sa pre-tribulation, ating inaasahan na si Jesus ay muling magbabalik na bago man ang matinding kahirapan na dumating, darating na mismo si Jesus, no? Upang tayo'y kanyang kunin. Baguhin niya ang lahat at isama na tayo ng Panginoon. So yun ay tinatawag nating rapture of the church. Okay? So kukunin niya tayo anytime bago yung matinding kapighatian. At yung mid-tribulation naman, sa gitna ng kapighatian, maaaring maranasan natin yung matinding kapighatian, pero sa gitna ng kapighatian, tayo'y kukunin ng Panginoon. And yung panghuli is post-tribulation. Sa post-tribulation view, talagang mararanasan natin for 6 years, mararanasan natin yung matinding kapighatian. No? At kung sino man ang manatiling tapat at matatag after ng tribulation na yon, yun yung isasama ng Panginoon. Pero yung salvation ho natin ay nakabase sa ating pananampalataya sa Panginoon. Maaring may ilan matinag ang kanilang pananampalataya dahilan sa kung ano mga mangyayari. Subalit po, maraming mga view ang nagsipaglabasan at minsan mga Bible scholar ho ang naglabas ng mga halimbawa. Si Michael Heiser, isa sa mga Old Testament Bible scholar, na sabi niya, huwag na kayong mag-antay pa ng Third Temple. Sapagkat yung Third Temple ay itatatag ito during the time ng millennial reign ni Jesus, sa 1,000 years na paghahari ni Kristo. No? Yung ikatlong templo. Ay umaasa ho tayo na sa Jerusalem itatatag ito. At ang Antichrist ay papasok doon sa templong yun. Okay?
upang maghari. Pero mga kapatid, itatagman nila, wag nating masyadong gawing palatandaan na doon lang tayo magiging masigasig kapag itinayo na ang third temple. Kundi sa lahat ng panahon, maging handa ho tayo. Bakit po? Yung pre-trib, mid-trib, post-tribulation, pare-pareho itong naniniwalang view. At hindi ito, kumbaga, ginawang sistematikong paraan upang maituro lang ang muling pagbabalik ni Jesus. Pero mismong ang Biblia, walang binanggit na pre-trib, mid-trib, or post-tribulation. Ang sinasabi lang sa atin palagi, maghanda. Sa panahon na nangyayari ngayon ang iba't ibang kahirapan, halos sabay-sabay, pandemic na hindi matapos-tapos, kabi-kabila ang mga sunog sa iba't ibang bansa, pagbaha, lindol na nangyayaring sunod-sunod. So, sa nangyayaring ito sa panahon ay halos palatandaan ang muling pagbabalik talaga ng Panginoong Jesus. And malamang sabihin na natin, nasa panahon tayo ngayon ng tribulation. Tribulation, pero hindi pa ho nag-ahari yung pinakang persona ng Antichrist. Pero po, sa time natin ngayon, itong panahon na ito, nandito na ho ang Antikristo. Okay? Nandito na ang Antikristo. Nag-ahari na. At marami na ngang mga tao na tumalikod kay Kristo. No? Tumalikod sa Panginoon. Pag sinabi ho natin Antikristo, anumang pananaw na taliwas sa katuruan ng Panginoong Jesus. Ito man po ay paniniwala, ito man ay anumang gawain, o ito man ay grupo ng paniniwala ng relihiyon. So, ito ho'y may masasabi nating Antikristo. No? Halimbawa, sabihin natin, no, na yung nasa miyembro, okay, nasa grupo ng Rainbow Community. So, tanggap ho natin sila bilang tao na kapag dumating ang panahon, kumbaga kabilang sila sa dapat na mabahagi na ng mabuting balita. Okay? Pero yung ipagtulakan na ito yung prinsipyo na dapat gawin, ito'y taliwas. Ito'y taliwas, no? Yung Rainbow Community. So, ito'y taliwas sa katuruan ng Panginoong Jesus. Taliwas sa kaisipan ng Panginoon. Pero nandoon ang pag-ibig ng Panginoon para maligtas ho sila. Pero kapag naging resistance po sila, walang salvation na nag-aantay para sa kanila. So, kumbaga, i-consider mong Antichrist. Itong nakaraang, I think kahapon, yung isang movement na grupo ng mga atheist na itataas yung middle finger sa langit against sa Christianity. Okay? So hindi ko alam kung ito'y totoo or ito'y isang kwento-kwento lamang o isang fake news. So hindi ko ho tiyak. No? Pero mayroon silang petsang itinalaga na itataas yung middle finger sa langit, no, para patigilin ang Kristyanismo. So, may ikukonsider mo siyang Antichrist. Ano man nataliwas sa kaisipan ng Panginoon na maaari makapagpahiwalay sa iyo sa pananampalataya mo sa Panginoon ay masabi mong Antichrist. O kahit isang tao tumayo at magsabi na siya na ang Kristo, Antichrist. Pero yung pinakang persona na inaantay natin sa panahon ng tribulation, malamang wala pa. Pero andito na ho ang presensya ng Antichrist. So ano ibig sabihin? Maging maingat ho tayo sa ating pamumuhay bilang mananampalataya kay Kristo na wag nating hayaan na yung kalayaang tinanggap natin sa Panginoon ay mawala. Napakaraming bagay na maaaring makapaghiwalay sa atin. Pero ang sabi ni Jesus, ang kaitaasan, ang kalaliman, ang mga bagay na nakikita o hindi man nakikita ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, tandaan ho natin na may mga panahon na maaari ho tayong mahiwalay kapag yung ating pag-asa ay naibaling sa iba. Mahalagang panghawakan natin anuman ang kalagayan, sitwasyon, anuman ang ating damdamin, anuman ang ating kaisipan, panghawakan natin ang ating tinanggap sapagkat ito yung buhay na hahantong sa langit. Ayon sa ipinangako ng Panginoon sa atin at naipahayag din naman ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3 verse 20 or from verse 19 to 20. Sabi ho ng talata o sa verse 9 at verse 20 to 21, sa kabilang dako ang
Ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. So, panatilihin po natin ang kalayaang tinanggap natin mula sa Kanya, at pagdating ng araw, yamang sinasabi ng paikli ang panahon, mga araw na dumarating sa atin, mas higit nating pagtuunan ng pansin ang lugar na patutunguhan natin, sapagkat bahagi po ito ng mga kaganapan sa panahon natin ngayon. No? Na palatandaan ng pagbabalik ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoon. So ngayong umaga, higit nating tingnan ang ating kalayaan, ang ating pag-asa kay Hesukristo. So, praise God. Napakaraming mga bagay na maaari tayong gawin sa araw na ito. Subalit, pinili natin, ayon sa kalayaang pinagkalob sa atin ng Panginoon, na pumunta sa lugar na ito upang makipag-fellowship. Sapagkat ganito ang paalala sa atin ni Apostle Paul sa aklat ng Hebreo, na huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa mga gawain at palakasin ang pananalig o pananampalataya ng bawat isa. So ngayon pong umaga, tingnan ho natin mula dito sa Galatians chapter 5 verse 1 to 15. Okay, Galatians chapter 5 verse 1 to 15. Tayo pong lahat ay tumayo bilang tanda ng paggalang sa salita ng Diyos. Galatians chapter 5 verse 1 to 15, sabi ng talata, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang napatutuli, kailangang sundin ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Mabuti na sana ang inyong ginagawa sinong pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan. Hindi gagawin iyan ng Diyos na tumawag sa inyo. Napaalsa ng kaunting libadura ang buong masa ng harina, anang kasabihan. Dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoon, nagtitiwala akong hindi kayo mag-iiba ng pag-iisip tungkol sa bagay na ito. At natitiyak kong parurusahan ng Diyos ang sinumang lumiligalig sa inyo. Mga kapatid, kung talagang ipinangangaral ko na kailangan ang pagtutuli, bakit inuusig pa ako hanggang ngayon? Kung iya'y totoo, hindi na sana katitisuran ang aking pangangaral tungkol sa cross. At yaong mga nanggugulo sa inyo ay huwag lang patuli, kundi paputol na. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo'y magkakagatan at magsasakmalan parang mga hayop, mauubos kayo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin, nagbibigay kalakasan. Salamat po, Diyos, sa mga paalala mo sa amin na manatili kaming sa iyong salita, manatili sa kalayaan na amin pong tinanggap. Hayaan mo nga po na ang katotohanan ito patuloy naming panghawakan hanggang sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. Ang iyong salitang amin pong pag-aaralan ngayon, dalangin din po namin, O Diyos, na maging pagpapala sa puso ng bawat isa. Ito man ay pagtutuwid, pagtuturo, paalala sa amin o hamon man. Hayaan mo na panatilihin namin ang espiritu ng kababaang loob na matanggap ang pagpapala nito.
Salamat po, Amang Banal, at dalangin po namin ang iyong patuloy na pangungusap sa buhay ng bawat isa. Purihin ka po, Diyos. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. So tayo po'y makakaupo. So tunay po na ang mabuting balita ay tinanggap, ang kalayaang ito ay tinanggap natin sa pamamagitan lamang ng mabuting balita. Ang mabuting balita patungkol kay Kristo ay hindi nagbabago at napakaganda hong palaging pag-usapan sa lahat ng pagkakataon. Alam niyo, nakakatuwa na isang patotoo itong linggong ito. Although halos dalawa lang yung aking nabahaginan ng mabuting balita kasi minsan may mga panahon na pinupuntahan ako, madalian lang. So, minsan na dumaan ako dito sa, nag-meeting kami nung Tuesday, and then pauwi na ho ako galing sa Malilipot. Nadaan ako sa isang parish, nagtitindang parish, sumilong muna ako at kumain na rin ako. At habang kami kumakain, nagkukwentuhan kami, kinumusta ko yung kalagayan ng kanilang tindahan. Sabi niya, medyo mahirap, boss, kasi ganito yung kalagayan. At pinagbawalan pa kami dyan sa seawall. Sabi ko, ganun talaga, medyo masyadong mahirap ang panahon, pero alam mo, mas mainam pagtiwalaan natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. So, minsan sabi ko, dumaranas tayo ng kahirapan, lalong-lalo sa pamilya, walang maipakain. Minsan sabi ko, halos itong panahon na ito, kung hindi wala tayong pag-asa sa Diyos, talagang iba ang mangyayari. Lalong-lalo sabi ko sa mga kabataan, ngayon makikita mo ang kalagayan, ay sabi niya, totoo ho yun. Sabi niya, sa aming bahay, yung anak ko, mayroon ng anak, nasa bahay namin nakatira. So medyo mahirap ang kalagayan. Hirap ako kung paano sila buhayin. Sabi ko, yun na nga ba? So napakahalagang pagtiwalaan natin ang Panginoon. Nag-start ako mag-share ng gospel. Alam niyo, bago ako umalis, makita mo yung ngiti sa tao. Hindi yung parang ang lungkot niya kasi parang na-scam yung tao. No? Kundi tuwang-tuwa ho siya. At sobra yung kanyang pasalamat. Sabi ko, dati nagpastor din ako dyan sa unahan. So pagka Sunday, attend ka, no? Diyan sa Malilipot na church, no? Sa may cleansing word. Sabi ko, dati akong nagpastor dyan. Kaya pala sabi nila, kumakain din yung tatrabaho dito. Ang babait din nila, sabi niya. So sabi ko, umattend ka minsan at magpatuloy ka sa Panginoon. And minsan, noong pumunta ako ng Gaisano, ganun din. Hindi ko ini-expect ang mga pangyari. Nakapaghanap ako ng study Bible na bago pa naman. And magagamit ko para sa mga pag-aaral sa pastoral studies and mga aklat sa counseling and discipleship. Nung pumunta na ako dun sa cashier, sabi ko, ang gaganda ng mga aklat ninyo. At napakaganda ng mga ano. Sabi niya, oo nga po. Sabi, ito ang Bible, bago pa. Sabi niya, pare ho ba kayo? Sabi ko, hindi, pastor. Mukha ho kayong pare pastor talaga ako, sabi ko sa kanya. Ganun yung usapan namin. Sabi ko, alam mo, napakaganda ng mga aklat na iyan. Kailangan iyan ngayong panahon. Lalong-lalo na ang mga nangyayari. Palaging i-relate sa nangyayari. And then umagree siya. Oo nga talaga ho. Talagang matindi. Sabi ko, gusto mo, manood ka ng Facebook Live, baka nanonood siya ngayon. Okay? Sa Light Church Tabaco. So, doon ako umpisang pumasok kasi nag-agree siya, oo nga po, ang tindi ng nangyayari ngayon. Talagang kailangan ho iyan. Sabi mo, alam mo, kailangan ka din ng Panginoon. So, doon yung nag-start kami. Alam niyo, nung umuwi ako, bagamat hindi naman ako binigyan ng discount, pero tuwang-tuwa ho siya. Bakit? Tinanggap niya ang pagpapala ng mabuting balita. At nawa, dalangin kong tuloy-tuloy na sa kanilang mga nabahaginan ng mabuting balita. By the way, kapag nag-share ho kayo at hindi makapunta pa dito, palagi niyong ang Light Church Tabaco Facebook page every Sunday. So, ngayon, sa atin bilang mananampalataya, tinanggap natin ang kalayaang ito at walang ibang maaaring magpalaya kapag ka ibahagi mo na ipakilala mo si Kristo kung anong kanyang ginawa at nagkaroon ng kalayaan ang tao mula sa gapos ng kasalanan, dito ho mag-uumpisa na mararanasan ho nila ang kagalakan sa kanilang puso na walang katulad. Ang tunay hong kalayaan at kapayapaan ay mararanasan kapag ka si Kristo ang maghari. Nakakalungkot isipin na isang dati naming mag-aaral sa Bible School at hindi ho nakapagtapos. Minsan sabi niya, I need peace right now, sabi niya. No? And then nag-comment ako sa baba, sabi ko, you need Christ because He is the Prince of Peace. Okay?
So, kumbaga, binabalik palagi sa biblical na pamamaraan, katotohanan, biblical foundation, principle. Kasi yun lang yung makapagpapalaya sa sinumang tao. So, ngayon, dumarating sa atin na kapag nawala ho tayo sa mabuting balita. Kasi kung bakit natin tinanggap yung mabuting balita, kung bakit natin tinanggap yung kalayaan, dahilan sa mabuting balita. At kailangan ng mga tao sa panahon ngayon ang mabuting balita upang sila magkaroon ng kalayaan sa Panginoon. Kaya madalas kong sinasabi, hindi relihiyon ang kailangan nyo. Ang kailangan nyo ay si Kristo. Si Kristong magpapalaya mula sa pagkakagapos. Ang relihiyon ay walang magagawa upang palayain ang tao mula sa anumang pagkakagapos ng kasalanan. Madalas pa nga relihiyon ang gumagapos sa tao. Kagabi ho, yung counterfeit Christianity, naglabas po ng isang post, Facebook post, patungkol sa dating miyembro ni Kibuloy, kung paano ho silang masyadong na-abuse, kumbaga human trafficking, okay? Kasi ang ginagawa ho, pinagbebenta sila ng mga kakanin, at least dyan ho sa kalsada may nagtitindang mga kornik, yung ilan ho sa kanila, miyembro ni Kibuloy, pinagbebenta ho sila. At mayroong kasamang pananakot na o kapag hindi mo to ginawa, hindi ka mapapalangit. So hindi pipirmahan ang kaligtasan mo. So, kumbaga, relihiyon minsan ang nagiging dahilan para igapos ang tao. The same sa konteksto ng mga taga-Galatia. Yung Judaismo, dahil sa kautusan, iginagapos ang tao. So kung maunawaan po natin, si Kristo walang ibang daladala kundi kalayaan sa atin. Ngayon, mahalagang maunawaan natin yung katotohanan ito, na yung freedom na tinanggap natin mula sa Diyos, bunga ng mabuting balita na ipinangala sa atin, nagresulta ng kalayaan mula sa gapos ng kasalanan at kaparusahan. So matapos nating panaligan, pagtiwalaan at sampalatayanan ang katotohanan ito. Ulitin ko, na ang salvation is by grace alone, by grace, dahilan hindi mo ito kailangang paghirapan, kundi trinabaho ng Diyos, kaya grace ng Diyos. In-extend sa atin yung biyaya. And nung dumating yung biyaya na si Kristo ay inihandog sa krus, ito yung biyaya. Si Kristo yung namatay sa krus dahil sa ating kasalanan. Okay? Na imbis na ikaw yung parusahan, si Kristo na yung nagdusa. Yan yung biyaya. Ano kinakailangan natin gawin? By grace alone, through faith alone. Yun ang dapat nating maging response sa Lord. Kay Lord. By faith, through faith. So, panampalatayanan mo, pagtiwalaan mo si Jesus na siyang namatay doon sa krus para sa iyo. At ang sinamang nananampalataya, mayroong pagsuko ng buhay sa Kanya. Yung totoong naniniwala, nananampalataya, isinosurrender yung buhay. By faith alone, by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kay Hesus Kristo lang, masusumpungan yung salvation at wala kung kanino at kung saan. Na lubos nating pagtiwalaan. So dito ho tayo pinalaya. Yun yung gospel. Yun yung mabuting balita na tinanggap ho natin, na nagkaroon tayo ng kalayaan. So ngayon, pag-usapan ho natin, obtaining freedom in Christ. Paano ito mapapanatili? So, number one, freedom in Christ will be obtained if we submit to Christ. If we submit. May kinalaman po ang pagpapasakop sapagkat itong verse 6, sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Sa verse 10, dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoon, nagtitiwala akong, so, palagi hong nabanggit yung word na pakikipag-isa. Yung salitang pakikipag-isa ay may higit na kinalaman sa pagpapasakop, pag-submit. Sapagkat hindi si Kristo ang dapat na mag-submit sa atin, kundi tayo yung mag-submit sa Kanya. Tayo yung dapat na makipagkasundo, makipag-isa sa Diyos. Kapag si Kristo ang nakipagkasundo sa iyo, ang magiging prayer mo, ganito. Kapag ka mananalangin, kapag ka ang akala mo si Kristo yung nagpasakop sa iyo,
ganito yung magiging prayer mo, no? Panginoon, ipagkaloob mo po ito sa akin at maglilingkod ako sa iyo kapag ipinagkaloob mo sa akin itong hinihingi kong ito. Okay? Ganun ka mananalangin kapag si Kristo ang nagpasakop sa iyo. Bakit? Si Kristo ay susunod at susunod sa kung anong gusto mo. Pero kung ikaw ang nagpasakop kay Kristo, no? Ikaw ang susunod kay Kristo. Wala kang ibang sasabihin sa Panginoon, Lord, bagamat ito ho ang nais ko, subalit kalooban mo ang maganap. Lord, ito ho yung pangarap ko, subalit kalooban mo ang mangyari. Lord, gusto ko pong gawin ito, subalit kalooban mo ang mangyari. Yun yung mayroong pagpapasakop kay Kristo. No? Hindi si Kristo ang nagpasakop sa atin, kundi tayo ang nagpasakop sa Kanya, tayo ang nakipagkais sa Kanya. Kung titingnan ho natin ang konteksto ng talata, nasakop ang mga Hudyo ng batas. At ngayon po, sa kontekstong ito, ipinagpipilitan nila na yung mga hintel, actually pag sinabi nating hintel, kabilang ho tayo doon. Okay? Yung mga Hudyo, sakop ng batas, at yung mga Hudyo, sumusunod sa kung anong kautusan, at isa sa matinding kautusan na ipinagagawa. Okay? Na ang lahat ng kalalakihan ay dapat ma-circumcise. So sa edad pa lamang na 8 days, no? Kinakailangan ma-circumcise sila sapagkat parte ito ng covenant. At yung covenant na ito ay may kinalaman sa kanilang kaligtasan para sa kanila, na masunod nila. Kaya nga naging issue yung pagiging lahi ni Abraham. At ang tunay na lahi ni Abraham ay ginagawa yung ganitong mga kautusan kasama ang circumcision. By the way, sa mga nagbibinata sa iglesyang ito, walang kinalaman yung circumcision na maaaring gawin ninyo, no? So ipagpatuloy. Kultura nating Pilipino at may kinalaman ito sa ating physical na kalinisan. Okay? Pero wala ho itong kinalaman sa kontekstong ito na pagsunod sa kautusan, no? Sa mga nagbibinata ho dito sa loob ng church. Okay? So, dito, sa kontekstong ito, pinag-uusapan na may kinalaman ito sa kautusan. Kaya nga, pinagsabihin ni Apostle Paul, no? Na ang sino mang napatutuli ay kinakailangang sundin ang buong kautusan. So, ganun po yung context ng passage. Matindi ho. Kaya ginugulo nila yung pananampalataya ng mga Kristiyano sa lugar na ito. At yung ilang mahihina ang pananampalataya, muntik nang mapaniwala. So, nagpasakop na kay Kristo, muling magpapasakop sa kautusan. Na kung saan walang ibang daladala, kundi muling maigapos sila sa kasalanan. So, kung titingnan po natin, maliwanag po ang kapahayagan dito, no? Ni Apostle Paul, yung salitang pakikipag-isa, nakipag-isa. Nung tayo'y nakipag-isa na kay Kristo. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay marunong pasakop kay Kristo. Yung salitang pagpapasakop kay Kristo, ito yung tunay na kalayaan. Hindi ka nito ibabaon sa dati mong kalagayan. Na sasabihin natin, hindi ka rin pala magiging malaya. Di ba minsan, may maririnig ho tayo, wag ka na dyan sa born again Christian, ang daming bawal. Okay? Ang daming bawal. Yung mga nagsasabi noon, actually sila ho'y gapos ng kasalanan. Okay? Sila'y gapos ng kasalanan. Bakit ayaw ho nila? Sapagkat maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos, no? Pero ayaw nilang pasakop doon. So sila ho'y gapos ng kasalanan at gustong sundin ang sarili ng kagustuhan. Subalit kapag ikaw ay pinalaya ng Diyos sa gapos ng kasalanan, makikita mo yung pagbabagong buhay na gagawin sa iyo ng Panginoon. Yun yung tunay na kalayaan. So, mayroong tunay na kalayaan kapag tayo'y po'y pumasakop sa Panginoong Hesukristo. Kapag tayo po'y pumailalim sa Panginoong Jesus, mayroong tunay na kalayaan. Ang sinasabi ni C.S. Spurgeon, there's no absolute freedom. Okay? Kasi, halimbawa sa Pilipinas, sinasabi natin sa Pilipinas, ang bansang ito ay malayang bansa. Okay? Democratic country. Pero, walang absolute freedom. Okay? Bagamat malaya ka, pero kapag sinubukan mong suwayin ang batas, no? Dahilan sa iyong kalayaan, tiyak na mapapahama ka, tiyak na makukulong ka, dadaan ka sa isang proseso legal na proseso at maaari kang maparusahan. Okay? So,
Ang ang kalayaan naman, okay, matapos tayong palayain ng Panginoon mula sa gapos ng kasalanan, napakahalaga ng pagpapasakop natin sa Panginoong Jesus. So, kalayaang sumunod sa kanyang plano at hindi sa iyong plano, hindi sa iyong nais. Kasi yung plano ho natin nagbabago, hindi ho perfect, marami minsan ng mga kamalian doon sa plano ho natin. Samantalang yung plano ng Diyos, from eternity to eternity, planado na ito ng Diyos. Hindi na ito magbabago pa. Kaya ang gagawin lamang natin, ipumasakop sa Kanya. At doon mararanasan natin ang tunay na kalayaan sa Kanya. So, pilit na pinagagawa sa kanila ang kautusan, gayong sila'y pinalayaan na ng Panginoon. Tayo po sa panahon ngayon na mga mananampalataya, pinalaya na tayo ng Panginoon. Ito tayo ngayon, naglilingkod sa Kanya. Ito tayo ngayon. Mayroong kagalakan na alam natin na yung buhay natin patungo na sa buhay na walang hanggan, patungo sa buhay na inihanda ng Diyos para sa atin. So wala ho tayong ibang maaaring gawin, okay, kundi ang magpatuloy na pasakop sa plano ng Diyos, sa plano ng Panginoon. So kung hindi, at bumalik din tayo sa ating dating pamumuhay, tiyak na nandoon palagi ang pagkasira, ang pagkawasak. Kasi walang anumang planong pangmatagalan sa daigdig kung ito'y plano lamang ng tao. Ang Proverbs chapter 16, verse 1 to 3, nagsasabi sa atin, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Sa Kanya nanggagaling. Nasa tao ang pagpaplano, nasa tao ang pag-iisip sa kung ano-ano mang bagay na maaari niyang gawin. Subalit kapag hindi pinahintulot ng Diyos, hindi ito mangyayari. Maging ang Lamentations chapter 3, verse 37, nagsasabi, no? Na walang anumang bagay na hindi sa kapahintulutan ng Diyos, nasa ilalim ng soberenya ng Diyos, ang lahat. Bagamat may mga pagkakataon, tila nakikita natin na hindi ito maganda para sa atin o magandang nangyayari, pero nasa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos ang lahat. So maging ang mga plano, okay? So pangmatagalan, pangwalang hanggan ang plano ng Diyos. At kailangan lamang na yung buhay natin ay ipasakop natin sa Kanya. Huwag nating hayaang muling magapos ito. Pangalawa, freedom in Christ will be obtained if we stand firm in our position in Christ. Ano ba yung katayuan natin kay Kristo? Ano yung kalagayan natin sa Panginoon? Sabi ng verse 1. Okay? Sabi ng verse 1 dito sa talatang ito, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin. No? Yung kalagayan hong ito natin sa harapan ng Diyos, nating tinanggap ay kalayaan. No? Yung tinanggap natin mula sa Kanya ay kalayaan. No? Napakaganda pag-usapan ng kalayaan. So, walang sino man ang maaari magmanipula sa iyo kapag pinag-uusapan natin ang kalayaan. Mayroon kang freedom na gawin, subalit sa atin bilang tao, unawain natin yung nature natin na tayo nasakop ng kasalanan. Once na yung freedom na tinanggap mo mula sa Panginoon ay hindi mo ipinailalim sa Kanya, babalik ka doon sa old nature mo. At pag-aaralan natin yan sa mga susunod na linggo. No? Yung nature ng tao. So, babalik ka sa dati mong kalagayan, dati mong nature. Subalit, yung tinanggap natin, yung position natin sa harapan ng Panginoon, ay mayroon tayong kalayaan na dapat nating ipasakop sa Kanya. At itong kalagayang ito, dapat nating panghawakan, dapat nating panindigan. Alam niyo po, desisyon, no? Desisyon ang pagsunod sa Panginoon. Desisyon ang manatiling malaya. Desisyon, maging ang paglago. Sabi po ng isang Facebook post, nagpipray ka ng spiritual growth. Subalit kahit na our daily bread, ni hindi mo man lang basahin para sa personal devotion mo. Desisyon na bubuksan mo ang iyong Biblia, pag-aaralan mo, babasahin mo, at ipamumuhay mo. Desisyon
ang paglago na manalangin ka sa Panginoon, makipag-usap sa Kanya araw-araw. Desisyon na bawat gawain sa loob ng church, presente ho tayo, andito ho tayo sa loob ng church. Okay? Kapag ka mga panahon ng gawain, desisyon. So, ang paglago, ang kalayaan ay desisyon nung ito'y tinanggap natin sa Panginoon. Na mapanatili, desisyon na manindigan. So, sabi niya, manatili, okay? Magpakatatag nga kayo at huwag ng paaliping muli. Ang problema minsan, kapag wala tayong matibay na pundasyon, ang desisyon na meron tayo palaging apektado. Kung ano-anong balita na maaaring mapakinggan natin, na maaaring ikasira ng ating pananampalataya. Kung wala kang matatag na pundasyon sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na kapag ang dami mong mga pinakikinggan na kung sino-sino at kung ano-ano. Nataliwas naman sa salita ng Diyos. Sa yung young pro ladies po ay nagpapatuloy na fellowship, no? Zoom. So, halos isa sa mga naging topic ho namin yung iba't ibang maaaring pumasok sa aming sa isipan ng tao na maaaring maging sanhi, maging dahilan, no? Na maaaring paniwalaan mo pero ito pala ay unbiblical. Walang totoong pundasyon mula sa salita ng Diyos. So, napakahalagang palagi tayong bumalik sa salita ng Diyos at yun yung panghawakan natin. Okay? Yun yung panghawakan natin bilang mga at mananampalataya ni Kristo, bilang tumanggap ng kalayaan mula sa Kanya. So ang kalayaang ito ay mananatili kung ating panghahawakan. Subalit kapag binitawan mo, no, at napasakop ka sa kung ano-ano at kung sino-sino, ito yung mahirap. Muli kang babalik sa dati mong kalagayan. Subalit ang paalala ni Paul, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. No? So pinagsabihan niya yung mga tao doon sa lugar sa Galatia na halos gustong bumalik sa dating kalagayan nila. Sabi niya, kung ganyan gusto ninyo, kailangan yung gawin sundin ang buong kautusan. Subalit, sabi niya sa verse 4, ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo. Okay? So, desisyon mong manatili sa Panginoon. Actually, sinasabi ng Panginoon, walang sino man ang makapaghihiwalay sa Kanya. No? Walang sino man ang mahiwalay kung sino man ang itinalaga na sa Kanya ng Ama. Subalit may mga panahon na kapag umalis ka sa Kanya, yun yung mahirap na kalagayan ng buhay ng isang tao, ng isang dati nang nakakilala sa Kanya. So, napakahalagang panatilihin ang kalayaang tinanggap mula sa Panginoon. Okay? Huwag nating hayaang muli tayong maalipin ng pangamba, ng takot, ng pag-aalinlangan dahil lamang sa kung anumang maaaring mapakinggan nating mga balita. Manatili tayo sa ating kalagayan sa Panginoong Jesus. Pangatlo, freedom in Christ will be obtained if we put it into practice. Okay? Freedom in Christ will be obtained if we put it into practice. Sabi ng talata sa verse 13, from verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin ninyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Yung verse 15, kung bakit ganito sinabi ni Apostle Paul, nahahati kasi, no? Nahahati yung church. Yung iba ay gustong bumalik doon sa dati nilang pamumuhay. Samantalang yung iba nananatiling matatag sa pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, kapag ang iglesia ay napasok ng maling katuruan, nagkakaroon talaga ng division. Sa Assemblies of God, sa pasimula ng Assemblies of God, nag-start ang Assemblies of God is 1914. Okay? Although nag-start ito 1901 na may nabaptize sa Holy Spirit si Agnes Osman at pagkatapos
Sumunod-sunod na yung mga iba pang mga pastor na nakaranas ng kapuspusan sa Santong Espiritu. Mula sa iba-ibang grupo, mayroong galing sa Baptist, Methodist, Presbyterian, Congregationalist, no? Galing sa iba't ibang grupo, may galing sa Brethren, sa mga conservative group na mga pastors. Pero na-experience nila yung baptism of the Holy Spirit. In 1914, nabuo ang Assemblies of God sa US. Okay? Sa Amerika. So, dumating yung 1916, biglang pumasok yung maling katuruan sapagkat may ibang grupo ng mga pastor na nagbabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo, no? Binabautismo nila yung mga tao sa ngalan ni Hesus Kristo. So, dumating yung time 1916, nagpatawag muli ng General Assembly, pinag-usapan yung doctrine. Alam nyo, nahiwalay ang grupong ito na ngayon sila po yung United Pentecostal International, UPC, no? UPC, United Pentecostal Church. So, napahiwalay. So, ang teaching ng grupo ay yung tinatawag nating modalist, no? Na si Kristo, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu ay iisang persona na si Kristo na. Depende sa kung anong mood gusto niya. Samantalang ang Assemblies of God na natili sa teaching ng Trinity, na mayroong iisang Diyos na nahahayag sa tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, magkakaibang persona, pero iisang Diyos. So, yun yung teaching at hanggang ngayon, ito'y ating pinangahawakan sapagkat may kinalaman to salvation. So, nahati ho ang Assemblies of God. May 300 pastor na nag-walk out, umalis, sapagkat ayaw nilang manatili sa teaching nito. Kapag nangyayaring doktrina ang usapin, nahahati nga po. Pero napakahalagang manatiling manindigan sa kung ano ang katotohanan ng salita ng Diyos. So, kung makikita po natin, no, dumating yung time na maaring pagkakahati-hati, subalit pinaalalahanan sila ni Apostle Paul, walang mangyayari sa inyo. So, mahigpit ang kanyang paalala na imbis na ganun yung kanilang gawin na magkahati-hati, sabi niya, tinawag kayo upang manatiling malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang laman, ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa. Napakahalaga po. Sa isang iglesia na lumalago, napakahalaga yung paglilingkod ng bawat mananampalataya. Ayon sa udyok ng pag-ibig, unang-una sa Panginoon at pag-ibig sa isa't isa. So tandaan po natin ito, hindi nangangahulugan na pagsabihan ho tayo, hindi na tayo mahal. Hindi nangangahulugan natulungan yung iba, hindi na tayo yung favor doon na lang sa iba. So, binabalanse ito ng bawat isa sa atin dito sa iglesia upang matulungan ang bawat isang maging matatag sa pananampalataya, lumago ang gawain at ma-extend sa ibang mga tao. No? Na maabot ang marami. Maabot ng mabuting balita. Ang kalayaang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kasama na dito ang kalayaan na maglingkod sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglingkod sa isa't isa. So, ang paglilingkod sa isa't isa ay palatandaan ng pag-ibig na mula sa Panginoon. Okay? So, minsan, mahirap maglingkod kung walang pag-ibig sa Panginoon. Subalit ang sino mang nagmamahal sa Panginoon, halos mayroong palaging kagalakan na maglingkod sa Kanya. So, kung tayo po ay pinalaya ng Panginoon, tiyak na mararanasan natin na ang buhay na ito ay ipaglilingkod. Bakit po? Dati na kasi minsan, ang buhay na ito ay ipinaglingkod natin sa kaaway. Ang buhay na ito naging kasangkapan ng dyablo. No? Para yung iba magkasala, para yung iba mapahamak, o tayo mismo mapahamak. Naging kasangkapan na minsan ito ng dyablo. No? Subalit nung pinalaya tayo ng Panginoon, ang buhay na ito ay para sa Panginoon. May paglingkod natin sa Kanya. Yun yung mga tumanggap ng tunay na kalayaan. Okay? So, ito yung kagandahan sa Kristyanismo. Ito yung kagandahan sa sino mang nasa Panginoon. No? Nasa Panginoon na. Patuloy na inaayos ang buhay, binabago ang buhay
upang magbigay ng karangalan sa Panginoon. Although sa panahon natin ngayon, wala pang ganap na Kristiyano. Patuloy pang hinuhubog, patuloy pang inaayos. Ang kailangan at pinakamahalaga dito ay nagpapatuloy tayo at patuloy din tayong pahubog. Yamang tinanggap natin ang kalayaang ito mula sa Kanya, panatilihin po natin. Desisyonan ho natin na manatiling maging malaya. Nandiyan ang paglilingkod sa Panginoon at ang ating pananampalataya palaging nakaugat sa mabuting balita na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kapag tayo'y patuloy na nakatingin sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, wala ho tayong ibang makikita, biyaya ng Diyos. Yamang biyaya ng Diyos ang ating nakikita, walang sino man ang makapagsasabing, walang sino mang mananampalataya ang maaaring maging resistant sa kung ano ang nais ng Diyos. Bakit? Kumbaga sa atin bilang tao, kung mayroong nagawa sa iyo ang iyong kapwa na napakagandang bagay, no? Na para sa iyo hindi mo kayang abutin yung kanyang, hindi mo maaring bayaran, ang nananatili sa iyo is yung utang na loob doon sa taong yon. Tayo naman, wala tayong anumang pangbayad sa Diyos sa kaligtasang ginawa sa atin, maliban sa buhay na ito na kanyang pinalaya upang paglingkuran siya. So, manatili ho tayo sa kalayaan ito. Wala ho tayong maaring anumang ibayad, maliban sa tayo po'y magpatuloy at manatili hanggang wakas. Ang Panginoon lang ang nangako sa atin. Ang Diyos lang ng Biblia ang nangangako ng buhay na walang hanggan. Wala na hong iba na nangako nito. Siya lamang. Okay? Yung ibang relihiyon, naniniwala sa reincarnation. Okay? Ikaw ba naman, kapag ka naging masama ka, maaring maging lamok kapag balik mo sa lupa. Hindi ako papayag. Maging langaw ka, ang bihira. So, tayo bilang mananampalataya, hindi reincarnation ang pangako ng Diyos, kundi isang tiyak na lugar na patutunguhan, panatilihin ang kalayaang iyan at patuloy na maglingkod. Mayroon tayong vision by 2025, 1,000 by 2025. Mas kinakailangan ng iglesia ng mga marami pang mga manggagawa upang maabot ang pangitaing iyan sa taong 2025. Kailangan din ng iglesia na makapag-raise up ng mga pastor upang makatuwang sa gawain ng iglesia. Kung makita ho natin, malawak ang pangitain. Salamat sa Panginoon sapagkat patuloy na nasusustain ang gawain, patuloy na lumalago sa kabila po ng pandemic. Ang Diyos ang kumikilos, ang siyang gumagawa sa atin. So, ngayon, bilang mga mananampalataya at bahagi ng Light Church, manatili ho tayo sa kalayaang pinagkaloob ng Diyos. Huwag nating hayaan na mawalay tayo sa Kanya. Hindi mo maaaring masumpungan ang kalayaan sa sarili mong pagsisikap, sa sarili mong desisyon, sa sarili mong sundin ang gusto mo, no? Gusto ng pita ng laman. Walang tunay na kalayaan doon, kundi palaging mayroong pagkagapos. Maaring sa ilan, dito ako masaya eh. Dito ako masaya at ito yung kalayaan ko. No? Kalayaan na gawin, sundin ang gusto ko. Sa una lang, masaya. Pero mag-abang-abang ka sa mga susunod kung hanggang saan ang kasiyahan na sinasabi mo. Wala hong katiyakan doon, maliban na isurrender mo ito sa Panginoon. Ito yung ino-offer sa atin ng Panginoon. Pero actually, tinanggap na natin ito. Ang kailangan na lamang, manatili tayo dito, ipamuhay natin ito na kalaya ang ating tinanggap. Amen po. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa atin. Ang biyayang ito ay walang kapantay na dapat tayong manatili sa pananampalatayang ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ngayong umaga, patuloy nating hilingin sa Panginoon ang katatagan, ipagkaloob sa atin. Manatili tayong matatag sa Kanyang pagkatawag sa bawat isa. We praise your name, O God. Salamat po, Amang Banal, sa umagang ito.
na ang katotohanan ng salita mo amin pong natanggap. Salamat, Panginoon, mula po sa gapos ng kasalanan, mula po sa kaparusahan nito, kami po'y iyong tinawag. Pinalaya, binigyan ng bagong buhay. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ipinagkalabos sa amin ang pag-asa na hindi na kami mabuhay pa sa dati, sa nakaraan, bagkus mabuhay sa panibagong daan na iyong ipinagkalabos sa amin, sa panibagong buhay. Dakilang Diyos, salamat sa iyo lamang namin tunay na nasumpungan ang kalayaang ito. Kalayaang sumunod sa iyo, kalayaang maglingkod sa iyo. Kalayaan na kung saan hindi panandalian, kundi kalayaang pangwalang hanggan na yung plinano na noon pa mang una. Dakilang Diyos, bagamat minsan nagiging masuwayin kami, bagamat may mga panahon na ang sariling daan namin gusto naming lakaran, subalit salamat sa mga saway, salamat sa mga pagtutuwid at pagtuturo mo. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita at maging sa mga kapatiran na ginagamit mo sa bawat isa upang magpaalalahanan, magsabi ng katotohanan upang ihayag ang aming buhay sa dapat naming lakaran ng ayon sa iyong nais. Lord, salamat po sa patuloy na pagbabago mo sa aming buhay na iyong ginagawa. Hayaan mo na ang katotohanan ng kalayaang ito na aming tinanggap ay mapanatili sa aming puso, sa aming isipan at patuloy naming lakaran. We pray, Lord, na ang buhay ng bawat isa, patuloy mo nga pong i-bless, patuloy pong pangunahan. Salamat sa katotohanan na aming pong tinanggap. Salamat din po, Diyos, sa fellowship ngayong umaga na nagsilbing kalakasan sa buhay ng bawat isa. Patuloy ka naming papupurihan, itataas ang iyong dakilang ngalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Praise God. So, purihin po ang Panginoon. So, darako tayo sa atin pong mga announcement. So, halos ngayon po, bumababa na yung bilang ng mga kaso po dito sa lugar ng Tabaco. May possibility na next Sunday ay bumalik po tayo sa isang service na lang. Kung bumalik man po ito, ay gagawin nating 8:30, pero ikukonsulta ko po muna ang ating mga elders, no, and deacons kung ito ho'y itutuloy ho natin sa susunod na gawain. Pero this coming Sunday, manatili pa rin ho tayo sa first and second service. So next Sunday nyo na po malalaman kung babalik ho tayo sa babalik ho tayo sa isang service lang. Okay, since na maluwag na rin po ang atin pong sitwasyon sa Tabaco. Okay? So, yung Women's Fellowship ay wag ho natin kaliligtaan every Saturday from 8 to 10 a.m. po ito. Every Saturday except last Saturday. Sapagkat ang last Saturday ay inilaan po natin para sa ating prayer and fasting. Okay, prayer, worship, and fasting. So hanggang 12 a.m. naman po ito. So every Thursday ay nananatili ho tayong online ang ating pong midweek sa ganap na alas 5:30 hanggang alas 6 ng gabi. So yung NXA Recharge mamaya po, no, alas 3 hanggang alas 4:30. So NXA Recharge is discipleship po na ginagawa natin para ihanda ang mga kabataan na maging manggagawa ng iglesia. So Men's Fellowship every Sunday from 3 to 4 p.m. naman, mamaya pong hapon. Okay? So para po sa ating church anniversary, Mac, ining paki-off ng cam. Okay. So sa ating